isa pong kagimbal-gimbal na pangyayari ang naganap. Isa pong buhaya di umano ay kumain daw po ng isang bata. Tara, panoorin po natin ito at tayo po ay magbibigay ng payo at babala. Maliit. Hanggang sa... Sir, posible niya yung kumain, tingin mo? Sir, excuse me, sir. Pero... Nag-gastric na batch naman kayo eh. Bali dito, right footer lang to siguro. Taas. Patay. Ingat, baka makakawala. Grabe, ang laki ha. Dito. Ito ang ilog ng Bakungan sa Sitio Santa Fe, may 25 kilometro hilaga ng Puerto Princesa. Noong 13 ng Setyembre, 9 ng umaga, sinakmal ng takot at gimbal ang mga tao dito nang sumalakay ang isang buwaya. Naliligo lamang noon ang batang si Maria Elena Ortega, 11 taong gulang, kasama ang isang kapatid at isa pang kapitbahay. Naglaho na lamang ang bata sa tubig. Nung nakita niyo yung bata, ano hong itsura? Putol na lang yung kanyang katawan eh. Bali yung pambaba na lang sa simula sa may baywang pababa. Panay na po kagat ng hayop, parang hayop. Nung una niyong nakita, anong inisip niyo na posibleng ikinamatay ng bata? Nag-conclude po kami na isang malaking hayop ang nag-ano sa bata, nagkagat sa bata dahil po sa mga pangil na ano pa po sa mga hita, sa mga paa. To be specific, anong hayop yung naisip niyo? Posible po na buhaya. Agad na naalarma ang mga otoridad. Nagsagawa ng surveillance sa kahabaan ng ilog ang Crocodile Farming Institute sa Puerto Princesa, Palawan. Araw ng Miyerkules, 3 ng hapon, nang dumating ang team ng Brigada 7 dito sa pundohan ng Bakungan River. Naglagay na ng babala na ipinagbabawal ang paliligo, paglalaba at paglangoy sa ilog upang maiwasan na muling umatake ang buhaya sa sinuman. Dumaong kami sa isang bangka upang bagtasin ang kahabaan ng ilog. Habang lumuloob kami sa pinakapusod ng ilog ay naglalaro ang iba't ibang pangitain sa aming imahinasyon. Posibleng pinamumugaran ng buhaya ang ganitong klase ng ilog. Sa magkabilang pampang ay mga puno ng mangrove ang nakapalibot. Madadawag pa ang mga kagubatan kapag lumoob pa mula sa mga punong ito. Yeah, ang makikita mo naman dito sa kaliwat kanan ng bahagi ng ilog na to, no? Very much intact, napakaganda ng habitat. At hindi ka magtataka na ito ay very conducive na habitat para sa isang buhaya. Sabi nyo brackish yung tubig na nandito. Pag sinabi nating brackish, ano pong... Naghahalo yung tubig, tabang at alat dito sa lugar na to. At ito yung gustong-gustong habitat ng saltwater crocodile o itong Crocodylus porosus. Ito yung mga buhayang lumalaki ng hanggang 20 plus feet, no? Buhaya dyan. Hindi akmang paliguan ang ilog na ito ayon kay Dr. Ortega. Maaaring aksidente lamang na napunta dito ang 3 kabataan. Dok, dito ho sa parting ito, dito nakita yung mga bata. Dito mismo sa lugar na to, bumaba yung 3 bata. Yung 2 naghugas lang ng kamay, yung atin ng isang bata, dito tumuloy. Naligo dito sa lugar na to. So bigla na lang nawala yung bata? Bigla na lang nawala yung bata at gumulong-gulong yung buhaya dito. Bigla na lang daw parang nagkaroon ng ipo-ipo sa lugar na to. At yun lang, wala sila nakita actually na kinagat. So yung batang yun, hindi na nakita mula nun? 24 hours lang nawala. And then the following day, nakita na lang nga yung remains. 6 katao ang binuong hunting team ng Crocodile Farming Institute para matugis ang buhaya. Nang hapong ding yaon, iniumang na ang 14 na mga trap o pain para sa buhaya o mga buhayang posibleng kumain at pumatay sa biktima. Karne ng kambing ang ipinain para sa buhaya.
Isa sa mga miyembro ng hunting team si Mang Antonio na matagal nang nangingisda dito sa Bakungan River. Na may nakikita ko kayong buhaya. Oo, lagi ho, dyan nakaban ho. Nakikita ko ho. Mga gaano ho kalalaki? Sa ano kasi nakikita ko lang, ang kuwan lang niya, medyo katawan lang, at saka yung ulo. Hindi naman ko nakikita lahat. Kasi aatakihin ang buhaya. Ayon sa mga hunter, iiwan na nila ang mga pain at kinabukasan na lamang ito muling babalikan. Hindi maaring bantayan ito dahil tiyak na hindi lalapit ang buhaya kapag maraming tao sa paligid nito. Kinabukasan ay muli kaming nagbalik sa pondohan ng Bakungan River, naghanda sa panibagong surveillance. Pumuputok pa lamang ang araw, ika-6 ng umaga ay binabagtas na namin ang ilog. Sakmal ng katahimikan ng paligid. Tanging ingay lamang ng makina ng aming bangka ang pumupunit sa tubig ng ilog. Sandaling tumigil kami sa isang pain. Inakalang may nahuli na ditong buhaya. Palatandaan na kapag laglag ang tali ay maaaring may kumagat ng buhaya dito. Pero wala pala sa isang ito. Gumagalaw ano? Dok, gumagalaw. Sa sumunod na pain ay sinakmal ng tuwa ang mga hunter. May kumagat na sa patibong at buhaya ang nasa ilalim ng tubig ayon sa mga ito. Wala na ang pain sa ibabaw at laglag na ang tali. Isa-isang bumaba sa bangka ang mga hunter. Pinakiramdaman pa muna ang galaw ng buhaya. Dapat na maging maingat ang bawat kilos dahil maaaring makakawala pa ang buhaya kapag nagkamali ang mga hunter. Dahan-dahang lumusong ang isa para iayos ang pagkakabuhol ng lubid. Unti-unting hinila ng mga hunter ang lubid at nakipaghilahan din ang buhaya. Boss, pikit mo! Boss, pikit mo, boss! Wow. Okay. Malit. Hanggang sa Oh, Sir, posible niya yung kumain, tingin yan mo? po yung pamatay ng buhaya, guys. Yung iikot-ikot ka po. Gastric na batch naman kayo eh. Balik dito, right footer lang to siguro. Taas pa. Ingat, baka makakawala. Ingat po. Ito na. Hindi ba kakabikaw? Oo. Sobrang lakas. Lipat ka sa kabila. Magkapitaw na. Hindi. Stick, kurong yan. Dukan niya sa kabila. Hindi na, ayos na to. Ayos na, sige. Bigyan mo kay Lulong. Hindi mo na kay Lulong. Dukan Lulong. Lulong. Palit kayo. That's, timbang tayo. Alam mo na yung may kinagat sa kahoy eh. Lumalaban. May kinagat na kahoy. Kailangan mo may lagay yung tangin yun. Pero baka pala yan. Kailangan doon parts pa doon. Parts na doon. Para magilan tayo. Kalma lang. Ingat. Relax tayo. Doon bilang. Oo, siya, no? Grabe. Relax, huli na yan eh. Yan, saksinat. Nang matiyak na kontrolado na ng mga hunter ang kilos at lakas ng buhaya, ay nilagyan na nila ng packaging tape ang pinakabunganga at mata ng buhaya. Dok, anong edad sa tingin nyo itong buhaya na ito? Ito siguro easily mga 10 taon higit na. Mga 10 taon. So medyo bata pa. Medyo bata pa to. Pero sa size nito, katulad ng sinabi natin, mga 10 feet ito eh. Haba nito or a little bit more than 10 feet. So at this point, maa-assess nyo na posibleng yan yung kumain doon sa bata. There is a possibility na ito. Pero I'm not saying that this is already the one. Lalaki ang buhayang ito ayon kay Dr. Ortega.
isinakay na nila ng bangka ang buwaya. Habang muling binabagtas namin ang ilog ay hindi maitago ng mga hunter ang katuwaan ng mga sandaling yaon. Isang tagumpay ang kanilang misyon. Dinala ng mga ito ang buwaya malapit sa tulay ng bakungan. Dito'y pinagkaguluhan ng mga tao ang buwaya. Mabilis na kumalat ang balita dahil isinahimpapawid kaagad ng RGMA News Team sa lokal na himpilan sa Palawan ang pagkakahuli sa buwaya, kung kaya nagdagsaan ang mga tao. Nagmistulang karnabal ang tanawin. Maya-maya ay dumating ang mga magulang ng batang naging biktima ng buwaya. Hindi maitago ang galit sa tinig ng ina ng biktima. Narinig nyo agad sa radyo? Naradyo yung kakagan nahuli, wala pa nakasampa sa tulay. Ano hong naramdaman nyo? Siyempre naramdaman ko. Kung ako lang mahuli lang yung buaya na yan. Nung hindi pa yan nahuli kahapon pa, nasabing hindi nahuli. Kung hindi mahuli yan, kag hindi iwanan ninyo ng sa loob ng isang linggo, iwanan nyo, dapat bungbungin ang ilog na ito. Ano hong bongbong bombahin? Dilamita, Para mahuli po. para mangalayas ito dito. Magsarot pa ito, hindi lang isa ang mawala dito. May pag-aalinlangan ng mag-asawa kung ang buwayang ang ito ang siyang pumatay sa kanilang anak. Maliit pa daw ito kung tutuusin. Ngayon manong panatag na loob nyo ngayon? Medyo kwan ho, pero hindi natin masabing panatag na at na siguro na siya dahil hindi lang ho isa yan dyan. Marami ito dito. Kailangan kung 5 lang mahuli, hindi kami panatag. Hindi ko in-expect na that very soon ay makahuli kaagad sila. Lalo na siguro kung makakumpirma na ito talaga yung killer crocodile, no? At nang sa ganun ay mas matuwa siguro, lalo na yung mga magulang. Ilang oras lamang ang pinalipas at muling ibinyahe ang buwaya pabalik sa pundohan. Habang muli naming binabagtas ang kahabaan ng Bakungan River, ay lumapit kami sa isa sa mga patibong. Ipinaliwanag ni Dr. Ortega kung bakit epektibo ang ganitong klase ng paghuli sa buwaya. Pero to may mga innovations na tayong ginawa dito katulad ng swivel, nilagay natin yan. At saka yung saging, naka-floating siya. So kumbaga indigenous sa atin yung yung ganyang saging. Ito, 70% ng design natin na to. 30% hiniram natin sa Zimbabwe. So nagpapain kayo ng karne, yan karne kanyo ng kambing yan. Karne ng kambing at yan ang atakihin ng buhaya. Yan, Posibleng papakin niya yan nang hindi magagalaw yung bitag. hindi, sa feeding habit ng buhaya. Pag kinagat niya ang pagkain, binibigla niya yan eh. Ini-snatch niya. So hindi Kaya, siya bibitew. Agad-agad malalagot ito, babagsak ito. Kung mapapakita natin ito sa mga kaibigan natin, magsasara yan, no? Hindi Nakatulad. niya bibitiwan ano. Hindi, papalagyan eh. Kapag in-snatch siya, magsasara yan, papalag yung buhaya na pag ganyan-ganyan. So the more na pumapalag siya, the more na sumisikip Pahigpit yan. ng pahigpit yan, ano? At itong makikita mo to, this is a locking mechanism. Tingnan mo, hihilahin ko to sa dalawang side, no? Talagang hindi siya basa-basa bibitaw. Mula dito ay idiniretso ang buwaya sa Crocodile Farming Institute sa Barangay Irawan, Puerto Princesa. Dito'y sinukat ang buwaya. May 11 talampakan at 7 pulgada ang kabuuang haba nito at tumitimbang ng humigit kumulang sa 100 at 66 na kilo. Dito isinagawa ang pagpapasuka sa buwaya. Ang tawag dito ay gastric lavage. Puwersahang ipinasok ang mahabang hose sa bunganga nito na tatagos hanggang tiyan. Pasubali sa mga kumakain, subalit kailangan naming ipakita ang prosesong ito. Pagkatapos ay pinainom at siyang puwersahan muling ipinasuka kasama na ang mga kinain ng buwaya. Ilang sandali lamang ay isinuka ng buwaya ang mga kinain nito. Nakakasulasok ang amoy ng mga inilabas ng buwaya. Hindi na halos nakatiis ang mga ususero. Unang kinuha bilang sample sa mga inilabas ng buwaya ang mga buhok nito. Gaano yung porsyento na ito yung pumatay sa bata? Kung walang NBI at I will be forced to confirm kung ito ay galing sa tao, I would say na I'm 90% sure na galing ito sa tao. Hindi biro ang pagtugis sa buwaya. Buhay ang ipinupuhunan ng mga taong malalawak ang karanasan sa ganitong larangan. Bago naman
lumusong kami na halimbawa, may uli na buhaya, tinitingnan muna namin kung delikado. Kunyari, nakagat na niya na nakapasok na siya dun sa kable, nagsara na. So hindi kayo natatakot sa lapitan. Natatakot din. Natatakot din kami ang lapitan. Sa amin, yung mga nararamdaman dyan, excited kami. Hindi takot ha, excited. At saka pag yung i-restrain na sila, ilang siyempre kami, may ngipin sila, may chances lang mga agat anytime. Pero dahil alam na namin yung karakteristik ng buhaya, so ingat lang. Noong 1991 ay pinangunahan din ng Crocodile Farming Institute ang pagtugi sa isang buhaya sa Del Carmen, Siargao, Surigao. Pinangalanan itong si Kibol at nakakulong na rin ngayon sa Crocodile Farm. Gayon din sa Barangay Rio Tuba sa Batarasa, Palawan. Nang isang buhaya ang tinugis dahil sa pagpatay nito sa isang mangingisda. Subalit sa harap ng mga ganitong pangyayari, dapat na ipaalam sa mga tao na nagkataon lamang ito at hindi pangkaraniwang nagaganap. Sa gitna ng pangyayari sa Bakungan ay nilinaw ni Dr. Ortega ang pangamba ng marami sa Palawan na nakakawala ang buhayang ito mula sa Crocodile Farm. Hindi ho ito nakawala sa amin sa Crocodile Farm. Ang mga crocodiles po na galing dito sa amin ay mayroong marka, mayroong pungtag, may microchip transponder sa loob ng katawan. Markado po yan. At pangalawa, napakalayo po ng bakungan sa amin. Pangatlo, makikita po ninyo yung setup ng Crocodile Farm. This is probably the most modern farm in the world. We have a lot of anti-escape measures. We have 3 layers of Mga cages sila. We have 3 layers of anti-escape measures, no? Taong 1987 nang itatag ang Crocodile Farming Institute sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources at sa pakikipagtulungan ng pamahalaang Hapon sa pamamagitan ng JICA o Japan International Cooperation Agency. At ang Palawan ang siyang lugar na napili sa ating bansa upang itayo ang pasilidad na ito. Ang teknolohiya ay inumpisahan ng mga eksperto mula sa bansang Hapon. Noong 1994 ay ganap na naisalin ng mga Hapon ang pamamalakad nito sa DENR. May dalawang pangunahing layunin nito. Una, ang mapangalagaan at mapanatili ang dalawang uri ng buhaya sa Pilipinas. Ang Crocodylus mindorensis o freshwater crocodile at ang Crocodylus porosus o ang saltwater crocodile. Pangalawa, ang makapag-develop tayo ng isang teknolohiya na pwede nating ma-farm at mapakinabangan, ma-commercialize itong buhayang ito at pakinabangan ng ating ekonomiya. Marso noong nakaraang taon nang una naming mapuntahan ang Crocodile Farm. Nilibot namin ang proseso ng pangangalaga sa mga buhaya. Ipinakita sa amin noon mula sa pinakamaliit hanggang sa mga dambuhalang buhaya. Matatagpuan sa Pilipinas ang dalawang uri ng buhaya. Ang mga ito ay ang Philippine crocodile o Crocodylus mindorensis. Nabubuhay ito sa tubig tabang at ang buhayang nabubuhay sa tubig alat o Crocodylus porosus. At ang dalawang uri ng mga buhayang ito ay kapwa matatagpuan sa Palawan. Subalit dapat mapawi ang pangamba ng lahat sa paliwanag na kung ano ang ugali ng mga buhaya. Lalo na sa insidente ng pag-atake sa Bakungan River nitong huli. Ito ay mga opportunistic feeders. Ang ibig sabihin talagang kumakain lang sila kung mayroong opportunity. Hindi katulad natin na may regular schedule tayo ng pagkain. Kakain lang sila kung mayroong opportunity. And even if there is an opportunity, hindi rin sila kakain kung hindi nila kailangan. The theory is that being a nocturnal feeder, maaring nung mga nakaraang gabi na siya ay nag-hunt for food, wala siyang nakuha. Minala siguro siya at nung umaga na yon, nung that fateful day, ay nakita niya itong si Lenlen, naliligo dun sa lugar, gutom siya, at si Lenlen ay may kaliitang babae, naku-fall within the prey size nitong predator na to, inatake niya si Lenlen. That's one. Number two, crocodiles are fiercely territorial animals. They have these territories. And Nagagalit sila pag pinapasok yung human. if somebody invades the territory, nagagalit sila. And number 3 theory is itong panahon na ito
ay breeding season, at hindi lang breeding season, hatching season na. Sa panahon ng hatching season at breeding season, ang mga buhaya ay extraordinarily aggressive. They are protective of their nests and they are protective of their young. Sinisikap ng Crocodile Farm na maipaintindi sa tao ang kahalagahan at hindi ang katakutan ang mga buhaya. Inilalapit sa mga tao, lalo na sa mga mag-aaral, ang konsepto ng konserbasyon ng buhaya. Kahapon ng umaga, bago namin lisanin ng Crocodile Farming Institute, ay nasaksihan pa namin ang maraming tao, lalo na ang mga kabataan na nakikiisyoso na makita pa ang buhaya. Dito na sa Crocodile Farm maninirahan at hindi naman siya papatayin, kundi aalagaan. At ayon kay Dr. Ortega, magpapatuloy pa rin ang surveillance sa Bacungan River kahit nahuli na ang buhayang ito na siyang tunay na salarin. And guys, alam niyo po ba na ang bite force ng isang buhaya ay isa po sa pinakamalakas na kagat na hayop sa buong mundo. Tayo po ang nilalang na pinakamatalino po sa nilikha ng Panginoon. Kung sakali po na magkasalubong po ang tao at ang isang mapanganib na hayop, tayo na lamang po ang umiwas. Tandaan po natin na ang lahat po ng nilalang ng Diyos ay may karapatan po sa mundong ito. Salamat po.